morning mga kapuso! Aba, inat-inat muna tayo dyan. Stretching muna tayo. At sabay-sabay po nating i-achieve ang ating fitness goals this Saturday morning dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday! Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama po natin ang ating pinagkakatiwalaang obstetrician gynecologist. Walang iba syempre kundi si Doc Q para sagutin po ang inyong mga ipinadala sa aming mga katanungang pangkalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan. Alam nyo na, ito ang legit. Yung umaga sa Pinoy MD, kuha sa CCTV, extension cord, umusok, pumutok, tsaka lumiyab. Paano nga ba may iwasan ang mga ganitong peligro? At paano masisigurong ligtas gamitin ang mga extension cord na nabibili sa mga mall? Kundol? Nakatutulong nga ba para mapababa ang blood sugar? Ang sagot, alamin mula sa eksperto. Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin na nga po ang inyong mga questions sa ating Facebook page. Eto na, good morning muna sa iyo, Doc Q. Good morning, Connie, at sa lahat ng ating mga kapuso dyan, lalo na yung mga kapuso ko sa Antique. Mayag nga aga kaninyong atanan. Magandang araw sa ating lahat. Ang tanong na unang ikakasa natin for you, Doc Q, totoo daw bang bawal ang alcohol sa mga may menstruation dahil sa paniniwalang mas lalakas daw ito? Wala namang mga pagsusuri o mga researches dyan para magsabi na ang alcohol ay bawal during menstruation. Pwede naman, no? Pero di ba may kasabihan tayo na dapat katamtaman lang. So pwede pa naman. Enjoy your life. Umusok, umapoy, at pumutok. Yan ang nangyari sa nakasaksak na extension cord. Natakot ako nung nakita kong umuusok kasi grabe ang laki ng usok. Ano ang dahilan nito? At paano nga ba makakaiwas sa ganitong peligro? Si Andrea ang may-ari ng bahay kung saan nakuhanan ng CCTV camera ang pag-apoy ng nakasaksak na extension cord. Papakonstruction kami sa second floor. Meron sila extension na ginamit, so connected dito sa extension. So bali lahat sila extension to extension hanggang main outlet. Higit 5 oras raw na tuloy-tuloy na ginagamit ang extension cord. Yung extension na ginamit nila is ano siya, parang pinagdugtong-dugtong lang. So hindi siya yung talagang yung mahaba na isang linyahan lang. So pinagdugtong-dugtong lang talaga siya. Hanggang isang araw, bigla na lang umusok, umapoy, tsaka pumutok ang isa sa mga extension cord. Mga bandang 2:00 ata yun. So nung una parang nag-spark lang siya. So work pa rin ako, dinidedma ko. Hanggang sa, yun nga, pumutok na. So doon ako lumabas. So pagtingin ko, ayun na, umuusok na yung extension. Sinet aside ko yung panic ko. So ayun, enough ko yung extension nung extension ko. Saan nakabit yung extension? Ayon kay FO3 Jason Valencia ng Fire Arson Investigation Division ng Quezon City Fire District, daisy chaining ang tawag sa pinagdugtong-dugtong na extension cords. May mga naging fire hazard tayo dito na masasabi. Nagbabase po tayo sa size ng kuryente o kung ano yung capacity or yung load requirement ng kuryente na meron po tayo. Kung electric tape lang po kasi, may tendency po kasi magkakaroon tayo ng loose ends or loose connection kahit po gamitan natin ng electric tape. Ayon sa eksperto, sa insidenteng ito, posible raw na nag-overload at nag-overheat ang extension cord dahil sa matagalang paggamit. Ideally po, ang mga extension cord natin are temporarily used lang po. At meron po silang limitation regarding sa kung ano yung mga gamit na pwedeng isaksak doon. Hindi po rin natin masabi sa video, baka po yung ongoing construction, gumagamit sila tulad ng mga welding machine. Dagdag pa ng eksperto, ilan sa mga senyales ng overloading ang discoloration sa saksakan. Amoy na parang nasusunog na goma kapag mainit ang wire, outlet o saksakan. At ang pagpapatay-sindi ng mga gamit sa bahay. Mabuti na lang daw at hindi lumaki ang apoy sa video, lalo pat madaling masunog ang mga bagay na nakapaligid sa extension cord. Application po ng extension cord natin. Unang-una po, ito ay malapit sa mga highly flammable materials katulad ng plastic, papel at kurtina. Sa sunog natin,
hindi lang po yung oxygen, hindi lang po yung flammable liquid, at saka yung heat once na nagsama-sama po sila, mas mabilis po nalalaki yung apoy na napansin po natin. Kapag po nagkaroon tayo umuusok or nag-overload na extension cord, ang pinakauna po nating dapat gawin ay mag-relax at makalma, tanggalin or kung kaya po nating patayin or tanggalin sa pagkakasaksak yung extension cord po natin. Ngayon, kung hindi naman po natin kaya, kung may mga main breaker po tayo sa bahay, patayin po natin yung pinaka-main switch ng breaker natin para maputol yung current or yung kuryente na dumadaloy po doon. Narito ang dapat tandaan sakaling umapoy ang extension cord. Huwag po tayo gagamit ng tubig hanggat meron tayong kuryente or nakasaksak pa po yung extension cord sa ating mga outlet. Pwede po tayong gumamit ng ibang alternatibo po sa pagpatay po ng apoy. Kung may mga fire extinguisher po tayo, yung kulay pula, ng ABC, pwede po yun. Pwede po tayong gumamit yung kulay green na fire extinguisher. Huwag lang po tayong gagamit ng mga water-based na pamatay sunog po. Laking pasalamat naman ni Andrea na agad ding naapula ang apoy at hindi na lumaki pa ang sunog. Ang natutunan ko is always invest in proper equipment. Huwag gumamit ng putyo-putyong gamit dahil it will end to a disaster. Para masigurong ligtas gamitin ang extension cord, hanapin ang sticker ng Philippine Standard Mark o PS at Import Commodity Clearance o ICC na patunay na aprobado ito ng Department of Trade and Industry at Bureau of Philippine Standards. Unang-una po, as long na yung extension cord na gagamitin natin is temporary lang po. Pangalawa, yung size po ng wire or ng kuryente ng extension cord natin. Yung mga extension cord na binibili po natin ay dapat dumaan po sa masusing pagsusuri. Meron po siyang ICC na tinatawag na Import Commodity Clearance or PS Mark galing po sa Philippine Safety Check. Dumaan din po siya at aprobado po rin ng DTI natin. Mga kapuso, maging mapanuri sa ating mga gamit sa bahay. Siguraduhing ligtas at sumunod sa safety standards. Kapag ang buhay natin ang nakalagay sa peligro, hindi tiyak na may extension. Samantala, Doc Q, totoo raw bang pro na magkaroon ng UTI ang mga babaeng gumagamit ng panty liners araw-araw? As a gynecologist, hindi ko ina-advise masyado na gumamit ang mga babae ng panty liners araw-araw unless na kailangan. Kunwari, may mga discharge siya na lumalabas everyday, kailangan niya mag-panty liner. Pero ang panty liner, kailangan naman palitan mo yan every 3 to 4 hours kasi kung hindi, ay yung discharge na lumalabas galing sa puwerta, naiipon doon sa panty liner, nagiging moist yung panty liner, at ito ay magiging culture medium para sa mga bakterya, para sila ay lumago, tumubo at dumami doon sa panty liner at babalik doon sa skin ng vulva. No? So, nangangati na naman yung babae. So, it's a vicious cycle. So, kailangan kung isang babae, kung hindi talaga ma-avoid na mag-panty liner, every 3 hours, palit ng panty liner. Eto pa, Doc, normal lang daw ba ang pamamanas para sa mga buntis na nasa kanilang 3rd trimester? Ang mga buntis during the 3rd trimester ay may mga babae dyan na nagkakaroon sila ng manas o edema doon sa lower extremities, no, sa legs at saka sa paa. Pero kung ang manas ng isang babae during pregnancy ay buong katawan na ang involved, hindi na ito maganda. No? So kailangan i-check muna yung kanyang blood pressure kasi baka naman tumataas ang blood pressure niya na hindi niya alam at hindi nakokontrol. At ito ay pwedeng maging sanhi ng pre-eclampsia o yung eclampsia na kung saan ay kinukumbulsyon yung isang babae. Or pwede rin during pregnancy, nakakaroon siya ng problema sa kanyang kidneys, kaya kailangan ay matingnan din ng doktor kung anong dahilan ng kanyang generalized edema. Pero kung sa paa lang naman, sa binti lang at saka doon sa kanyang paa, during the last trimester of pregnancy, pwede pa rin normal ito. Ito yung physiologic change ng pregnancy. Thank you so very much, Doc Q, as always, sa paggabay, sa pagsagot po sa ating mga katanungan ng mga, of course, ka-Facebook po natin, mga viewers natin, mga loyal sa atin po dito sa Pinoy MD. Kapuso, ang aking paalala, ha, kung may mga tanong kayong pangkalusugan, huwag hong mahihiya na ipadala yan sa aming Facebook page para naman baka kami ay makapagbasa na ng inyong katanungan next Saturday. Ano itong gulay na ito na bida sa bahay kubo? At ang bunga, kulay berde kapag hilaw.
at nagiging puti raw kapag hinog. Ano ang dala nitong benepisyo sa ating kalusugan? At totoo nga bang nakapagpapababa ito ng blood sugar? Abangan! Hi mga manay! Ito na. Dito sa bakura ng 40 anyos na content creator na si Divine, ang halamang ito pakalat-kalat lang. Mukha lang daw itong melon, pero ito ang kundol o mas kilala bilang winter melon. Yung kundol kasi hindi yan kailangang alagaan. Hanggang ngayon, meron pa rin kundol akong palaging nakatanim sa likod bahay. Hindi talaga yun nawawala. Kasi kusa lang yung tumutubo. Ang kundol ay isang halamang gulay na nagbubunga ng prutas, no? At ang prutas na ito ay ginagamit o kinakain dito sa ating bansa bilang isang gulay. Dahil nga sa culinary flexibility nito. Ang ibig sabihin, marami siyang pwedeng paggamitan, nagagamit siya sa mga savory na mga pagkain or pwede din siyang, ginagawa nga siyang candy. Pero kwento ni Divine, marami raw sa kanyang mga kapitbahay, hindi kilala ang kundol. Napapansin ko yung isang puno ng kundol, ang hitik sa bunga. Wala man lang isang kapitbahay na gustong humingi. Na nagsisipaglaglagan lang. Pero mabuti na lang daw at ang kundol, abot kamay lang sa kanyang bakuran. Nang minsan daw kasing tumaas ang kanyang blood sugar noong magbuntis noong 2021, ang payo sa kanya ng doktor, mag-low carb diet. Nung nabuntis ako sa bunso namin, tumas talaga yung blood sugar ko. Tapos nakamonitor yung lahat ng kinakain ko. More on gulay ako noon. Kung sakaling kayo ay may diabetes, maganda na tulungan natin ang ating katawan sa pagkain ng mga complex carbohydrates, upang hindi nito kaagad pataasin ang ating asukal. Pero hindi natin dapat totally i-eliminate po ang carbohydrates kasi kailangan po natin yan. Isa po yan sa 3 macronutrients na kailangan ng sistema ng ating katawan para ito ay mag-function ng maayos. Napag-alaman ni Divine na ang kundol mainam daw sa pag-regulate ng blood sugar. Kaya naisipan ko yung kondol, what if kaya ilagay ko dito sa menu ko? Ini-steam ko lang, minsan ginigisa. Lahat ng luto ng kondol yung ginagawa ko. Ngayon po, normal na, hindi na siya tumataas. Doc, totoo bang nakapagpapababa ng blood sugar ang kundol? Ang kondol, nagpo-provide din ng antioxidant support na poproteksyonan against komplikasyon ng diabetes tulad nga ng excessive oxidation. Sagana rin daw ang kundol sa fiber na mainam sa digestion at potassium na nakakatulong sa pag-maintain ng blood pressure. Ang kondol ay nabibilang doon sa may moderate amount ng potassium. Dahil dito nakakatulong ang kondol upang makapagpababa ng ating blood pressure din kahit papaano dahil nga sa moderate amount ng potassium nito. Kaya naman si Divine, madalas na raw ihalo ang kundol sa araw-araw nilang pagkain. Kumpletos ricados nga raw dahil ang kundol pwedeng gawing appetizer. Ihalo sa sabaw, gawing inumin, at pwede rin gawing panghimagas. Para sa appetizer, unang gagawin ni Divine ang kundol salad. Green salad ito. Gagamit tayo ng lettuce, at syempre itong grated na kundol, parsley, mango, carrots, at cucumber. Pwede naman hindi kayo gumamit ng lettuce, pwede naman ng kundol lang. Pagsamasamahin lang sa iisang lalagyan. Tsaka ilalagay ang dressing at imekos-mekos ito sa mga gulay. At wala pang 10 minuto, pwede nang iserve ang kundol salad. Ayan, ito na yung kundol salad. Perfect ang lasa. Perfect to sa mga salad lovers. Sunod naman ang ating main dish, ang kundol soup with meatballs. Ang mga sangkap, sibuyas, bawang, pork meat, bell pepper, itlog, carrots, celery at kinayod na kundol. Ilalagay lang natin dito. Ang unang step, gagawa muna tayo ng meatballs. Tsaka ito ipiprito.
Bawang muna. Pagkatapos iprito ang meatballs, tsaka naman nyo isunod na igigisa ang kundol. Lalagyan natin ng tubig. At lalagyan ng pampalasa. Kapag malambot na ang kundol, isasahog na ni Divine ang mga meatballs. At para gawin itong mas masustansya, nilalagyan ito ni Divine ng dahon ng saluyot. At syempre, mag-add tayo ng sili. Basta Oragon, mahilig sa sili. At makalipas ang 3 minutong pagpapakulo, ready to eat na ang kundol soup with meatballs. Ngayon lang ako nakatikim ng kundol. Hindi ko alam na pwede pala siyang gawing gulay. Kakaiba, masarap. Pero wait, there's more. Kung may pambara, mayroon ding panulak na kundol juice. Paghalu-haluin lang ang kundol, lemon at luya. Presenting ang healthy at refreshing na kundol juice. Yung kundol yung nakakatulong sa akin para nga hindi lang sa pang-araw-araw naming ulam, pati na rin sa health ko. Maraming properties ang kundol. Ginagamit ito for its gastroprotective effect, no? Kasi nga meron siyang bioactive compounds that is protective sa balot ng ating sikmura. Meron din ang kondol na natutulungan nitong i-inhibit yung mga histamine-like epekto nito, lalo sa mga asthma, kung saan ang benefit ay pabukahin yung daanan ng ating baga. Ang kondol hindi lang masustansya. Napagkakakitaan pa raw ni Divine. Sabi ko, nasasayang ako. Sabi ko, what if i-battle ko? Ayun, nag-start ako, ginawa ko siyang minatamis, pinost ko online, at ayun naman, nag-click siya, ang daming umorders. Pero mga kapuso, palaging paalala ng mga eksperto, dapat balanse pa rin ang ating pagkain. Mas mainam na makulay ang mga inihahain sa ating pinggan. At syempre, sabayan na rin ng exercise. Ating term na gagamitin ay balanse, no? At ang importante po mga kapuso sa ating pagkain, nandun po dapat yung diversity, yung variety ng sources, at higit sa lahat yung sinasabi ng karamihan, lalo na ng ating mga nutritionist, na kulayan natin ang ating plato, no? So, yung mga makukulay at iba't ibang kulay ng gulay, mas nakukuha natin ang iba't ibang property at benefit. Mga kapuso, huwag matakot sumubok ng ibang gulay. Ang kundol, di man pansinin, may benepisyong dala rin. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, na nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman ang inyong obstetrician gynecologist, si Dr. Q. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.